ayoko nang tanggapin ng ina namin. Dahil doon ay nagkabatuhan na kami at nagsumbatan sa chat. At isinumpa niya ako na maghihirap daw ako dahil buntis ako ngayon. 5 kaming magkakapatid at pangalawa ko. Grade 5 pa lang ako nang iniwan kami ng mama namin. Grade 6 ang ate ko, may grade 4 and grade 2 at ang bunso naman namin ay kinder. Sumama siya sa matandang lalaki na may pera. Noon pa man ay palagi na silang nag-aaway ni Papa kasi nga palagi siyang nahuhuling may lalaki. At minsan yung perang pangkain na dapat namin ay pinangsusugal niya pa. Kaya palagi silang nag-aaway. Yung Papa namin that time is on-call family driver na sinasahuran lang siya ng 200 pagkatapos niyang i-drive yung amo niya. Pero minsanan lang yun pag may importanteng pupuntahan lang yung amo niya. Kung minsan ay kung ano-ano na lang ang intinitinda ni Papa para lang may pangkain kami. Noon nagtitinda rin naman si Mama ng merienda pero nung nagsawa ay itinigil niya rin. May pagkatamad kasi si Mama. Minsan lang maglinis ng bahay, minsan lang maglaba. Pag may trabaho naman siya sa mga company, nahuhuli din siyang may lalaki. Fast forward ay umalis siya nang walang paalam nung grade 5 na ako. Sanay na rin naman kami na lumalaya siya pero sinusundo lang siya palagi ni Papa kahit saan pa siya magpunta. Pero that time, hindi na talaga siya sinundo ni Papa. Hanggang sa lumaki na nga kami at hindi na siya bumalik. Minsan nagchat-chat pag siguro nakakaalala. Hindi man lang siya naghanap ng trabaho sa Manila para padalhan kami. Para kahit umalis siya ay may mabuti naman siyang nagawa. Kaso wala puro inom, barkada at iba't ibang lalaki pa yung ka-live-in niya. May tomboy pa nga. Ngayon nga 26 years old na ako at palagi siyang nagchat-chat sa amin. Nagusto na raw niyang umuwi sa amin at sana daw itanggapin namin siya. Kasi matanda na daw siya at may sakit na. Ang kaso ayoko siyang tanggapin. Kasi hindi basta-basta yung hirap na dinanas namin nung umalis siya sa tabi namin. Na habang lumalaki kami, kung saan-saan lang kami nakikikain dahil hindi sapat yung income ni Papa. Dahil minsanan lang naman siyang ipatawag ng boss niya. Minsan ay kung ano-ano na lang ang itinitinda ni Papa. Nag-construction din siya. Na kahit magkano lang ibayad sa kanya ay ginagrab niya na lang. Para lang may makain kami ng mga anak niya. Naranasan din namin na walang halos damit na maisuot. Na sa tuwing may lakad, yung ulam namin 2 noodles at pagkakasyahin namin sa 5. Minsan itlog 2 piraso, hahatiin din namin sa 5. Minsan si Papa hindi na nga kumakain. Kasi 1/4 lang na bigas ang kaya niyang bilhin na 16 pesos lang noon. 5 pa kaming kakain. Na minsan yung tira-tira na lang namin yung kinakain niya. Naranasan din namin na pagtawanan ng ibang pamilya ni Papa. Kasi nga yung isang burger ng Jollibee na pinamimerienda ng amo ni Papa, sa tuwing nagdo-drive siya ay dinadala niya sa amin. Tapos hinahati namin sa 5 yun para lahat kami makatikim. At sa tuwing nagkakasakit kami, walang inang nag-aalaga sa amin. At lahat ng hirap na naranasan namin, nalampasan namin ng walang ina. Nitong nakaraan lang ay nagkasagutan kami ng mama ko. Kasi nga ayoko na siyang tanggapin sa buhay namin at napagsalitaan ko siya ng masasakit na salita. Hanggang sa nagkabatuhan na kami at nagsumbata na rin sa chat. At sinusumpa niya ako na ang sabi niya maghihirap ako. Buntis kasi ako ngayon. Masama ba akong anak kung hindi ko tanggapin si Mama? Kasi yung focus namin ngayon ay nasa Papa na lang namin. Kasi nga nakita namin yung sakripisyo niya sa aming 5 magkakapatid. Na habang si Mama ay nasa Manila pat inom ng alak habang nagla-live at paiba-iba ng lalaki. Hindi man lang kami magawang padalhan ng pera. Sana mabasa niyo yung kwento ko. Letter sender Jenny ng Negros Occidental. Pabayaan nyo na siya. Walang ina ang susumpa sa anak lalo at nasa sitwasyon ka ng pagbubuntis. Hindi mo siya obligasyon. Hindi siya naging ina sa inyo. Literal na itinae niya lang kayo. At ngayong hinang-hina matanda na kamo tsaka babalik. Hindi ka masamang anak sa part na yon. Kasi hindi siya nagpakaina. Doon kamo siya sa mga lalaki niya na nung mga panahon na pakangkang siya at magaling kumalda na umubos ng lakas niya. Visit yung ganyang klase ng ina. Ekis tayo dyan sa ina mo pa rin yan card. Yung ina na hindi dapat naging ina.